Isang harding papel ni Angie Rivera. Ayaw dalawin ng antok si Jen. Kanina pa siya nakadungaw sa bintana at habang nakatingala sa mga bituing tila, maririkit na sampagitan ng gabing iyon. Parang paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ng Lola Primin. Bukas, dalawin natin ang nanay mo. Sa wakas, makikita na rin niya ang nanay niya ang isang buwan na ring hindi umuuwi. Kinabukasan, agad na inihanda ni Lola Priming ang kanilang babaunin. Piyambera, maliit na termos ng tubig, ilang pirasong damit, libro at magasin. Isinilid naman ni Jenny sa kanyang bag ang mga drawing niya sa klase na may markang star at 6 na pirasong Nutribon. Ay makoy, wag! Saway ni Jenny sa alagang tuta nang bigla nitong sagpangin ang laylayan ng kanyang bell bottoms. Gusto mong sumama? Oh, tama na yung harutan nyo. Lumakad na tayo nang makauwi rin ng maaga. Sabad ni Lola Priming. Mahirap gabihin sa kalsada. Baka aputan pa tayo ng curfew. Habang lulan ng bus sa EDSA, panay ang lingon ni Jenny sa mga nadaraan nila. Malinis na kalsada, mapuputing pader, at basurahang pininturahan ng kalburo. Mga metronade na nagwawalis sa bangketa at mga dambuhalang billboard na may mukha ni na Pangulong Ferdinand Marcos at unang ginang Imelda Marcos na nagsasabi sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Panahon ng batas militar ayon kay Lola, ang kalinisan, kaayusan at katahimikan, iba pang mga pagbabago sa paligid ay bahagi ng pinapangarap ni Marcos na bagong lipunan. Di nagtagal, huminto ang bus sa tapat na isang malaking tarangkahan na may karatulang Camp Crame. Ba't po tayo pupunta dyan? Ang daming Metrocom. Mahigpit na napayakap si Jenny sa bewang ng lola niya. Nandyan sa loob ang nanay mo, akbay ni Lola Primings, po. Halika na, pumila na tayo para sa checkpoint. Nakaismid si Lola Priming habang kinakapkapan siya sa bulsa. Sinayasat ding mabuti ang laman ng bag na daladala niya. Pinusisi ang bawat pahina at libro at magasin. Pati ang mga Nutribon ay sinuri. Baka tinitignan kung masarap ang palaman ng isip ni Jen. Pinasakay ang mga dalaw sa isang jeep na maghahatid sa kanila sa loob ng kampo. Pagkatapos ay dinala sila sa isang kwarto upang maghintay. Maya-maya pa, isa-isang inilabas ang mga nakapiring na binibisita. Kasama rito si Aling Chit. Maluha-luhang niyakap ni Lola Priming ang anak. Chit, anak, kumain na tayo. Nagdala ako ng paborito mong adobo. Nay, may pasalubong po akong Nutriban. Dagdag naman ni Jenny na mahigpit ding niyakap ng nanay niya. Habang kumakain, walang humpay ang kanilang kwentuhan. At syempre, hindi nakalimutan ni Jenny na ipagyabang ang mga drawing niya. Bakit po kayo ipinakulong? Muntik nang mabulunan si Aling Chit sa tanong ng anak niya. Paano pag may rally, lahat ng pinapalabas naming mga dula sa kalye laban kay Marcos? Hindi niya siguro nagustuhan. Pabirong sagot niya. Ang sabihin mo, pakalat-kalat kasi sa kalsada yang nanay mo, kaya napasama sa mga iwinalis. Hagikik ni Lola Priming. Kailan ka uuwi, Nay? Biglang natahimik si Lola Priming. Hindi rin nakasagot agad si Aling Chit. Hindi ko pa alam, anak. Napansin ni Jenny ang lungkot sa mga mata ng nanay niya. Ay siya nga pala, sabay dukot sa bulsa ng isang munting bulaklak na gawa sa tiniklop-tiklop na dyaryo. Wow, bulaklak! Tuwing bibisitahin niyo ako ng lola mo, bibigyan kita ng isang bulaklak para lagi mo kong maaalala. Mula noon, matigang inaalala ni Jenny ang iba't ibang masasayang pangyayari mula Lunes hanggang Biyernes. Upang pagsapit ng Sabado, pagbisita nilang muli sa kampo, marami siyang maikukwento sa nanay niya. Tulad ng Lunes, kung paano siya nabilakuan nang pilit niyang isubo ang isang parihabang hiwa ng biko. Martes, kung paano nagtawanan ang buong eskwelahan nang masira ang plaka ng
May bagong silang, may bago ng buhay na sinasabayan nila tuwing flag ceremony. Miyerkules, kung paano siya nangilo nang ipalaman niya ang sorpretes sa Nutriban. Huwebes, kung paano hinabol ni Lola si McCoy nang ihiyan siya nito habang naglalabas siya. Biyernes, kung paano niya sinipsip ang nektar ng pinitas niyang santan at iba pang masasayang kwento. Minsan, nang gumanap si Jenny bilang ikatlong kalatsutsi sa kanilang dula, halos nanguluntoy siya sa lungkot nang mapansin niyang siya lang pala ang walang nanay o tatay na nanonood. Mabuti na lang at nandun si Lola Priming. Malakas pang ang pumapalakpak at pumapaswit pa. Isang Sabado, pagkatapos ng oras ng pagbibisita, pumayag ang mga Metrocom na matulog si Jenny sa loob mismo ng selda ng nanay niya. Lingid sa kanilang kaalaman, may ibang binabalak si Aling Chit. Nang bulatlitin nito ang isang piraso ng Nutriban, may maliit na supot ng plastik sa loob nito na may lamang maliit na gunting na detiklop. Di ba bawal yan dito, Nay? Tarantang sinabi ni Jenny. Biniyak naman ng nanay niya ang isa pang Nutriban. Lumabas naman ang isa pang supot ng plastik na may lamang punggok na lapis na binalutan ng manipis na alambre. Bawal din yan, di ba, Nay? Shh! Huwag kang maingay. Gagamitin natin to sa paggawa ng mga bulaklak. Patuloy ni Aling Chit habang inilalabas ang ilang rolyo ng crepe paper mula sa ilalim ng kama. Ayan, nakagawa na rin tayo ng iba pang klase ng mga bulaklak. Naputol ang kasiyahan ng dalawa nang biglang mamatay ang ilaw sa loob ng selda. Ay, brown out! Sabi ni Jenny. Hindi, curfew na. Oras na para matulog. Sagot ni Aling Chit. Madilim ang buong paligid, maliban sa kakarampot na liwanag na sumisilip mula sa makipot na bintana sa itaas ng selda. Agad namang nahimbing si Jenny. Mahigpit ang yakap sa nanay niya. Nang sumapit ang tag-araw, may nakaisip gumawa ng pampabula. Wala sa mga dinikdik na gumamela at tubig na may sabon. Para tuloy umuulan ng mga bula sa buong kampo. Masayang hinahabol-habol ni Jenny ang mga bula, kasama ang ibang mga batang gaya niya na nakakulong din ang mga magulang. Jenny, totoo bang sinabi ng lola mo? Sinuntok mo raw yung isang kaklase mo? Oh, opo. Kasi tinutukso niya ako eh. Sigaw raw ako. Kasi walang tatay. At ngayon, wala na ring nanay. Sana, sinabi mo sa kanya na sanggol ka pa lang nang mamatay ang tatay mo. Hindi makasagot si Jenny. At saka, wala ka bang nanay? Nandito naman ako, 'di ba? Kahit hindi tayo laging magkasama, ako pa rin ang nanay mo. Sorry po, Nay. Hayaan mo, anak. Magkakasama-sama rin tayong muli. Balang araw. Ngunit, lumipas pa ang maraming buwan. Unti-unting napuno ng mga naipong bulaklak ang kwarto ni Jenny. Mistulang isang hardin ang umusbong sa loob nito. 7 taong gulang si Jenny. At gabi-gabi, habang nakitingala sa mga bituin, iisa lang ang tangi niyang hiling. Sana umuwi na ang nanay ko. Taong 1986 nang maganap ang mapayapang People Power Revolution sa EDSA. Panahon ito ng paglaya at pagbabago.
14 na si Jenny. Makalipas ang 7 taon, umuwi na rin sa wakas ang nanay niya. At habang mahigpit ang yakapan ng mag-ina, napatingala si Aling Chit. Namangha sa isang harding papel na tila bumati at yumakap din sa kanya.